Leia, ano ang susunod na hakbang ng DICT ngayong identified na ang source ng bomb threat messages? Magandang hapon sa iyo, June. Humingi na nga ng tulong ang Pilipinas dito sa Japanese government upang matukoy kung sino ang nasa likod nitong pagpapakalat nitong mga bomb threat sa ilang ahensya ng pamahalaan. Ayon dito kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Undersecretary Alexander Ramos, nais nilang malaman kung sino na ang gumagamit nitong email account ni Takahiro Karasawa na umano'y nahak. This email originated from the same suspect we had last year who was propagating bomb threats na it's a hoax. Taong 2021 pa, kumakalat ang bomb threat mula umano sa email account na nagangalang Takehiro Karasawa na isang abogado sa Japan. Hindi lamang ito natatanggap sa Pilipinas kundi pati na rin sa Taiwan, Korea, Japan at Malaysia. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, lumutang na si Karasawa noon upang linisin ang kanyang pangalan kaugnay sa mga bomb threat at sinabing nahack ang kanyang email account. The person who owns that name surfaced and denied he has anything to do with it, says it's a stolen identity. Kahapon, 28 bomb threats ang natanggap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan mula sa email ni Karasawa. Kaya naman ang Pilipinas nagpatulong na sa Japan upang matukoy kung sino ang totoong nasa likod ng pagpapakalat ng malisyosong impormasyon. Nakipagpulong ang CICC at iba pang miyembro ng interagency sa representante ng Japan para sa investigasyon. We have asked the Japanese representative today to help us put a stop to this. In fact, the one hosting the email server, we requested that if they can conduct an internal investigation in Japan why such content could proliferate coming from Japan. And they said they will coordinate with the necessary offices, the CERT of Japan, to locate and put a stop to this. And they will give us a feedback as soon as they have results. Payo ng CICC sa publiko, huwag nang i-share sakaling makatanggap ng kaparehong bomb threat at sa halip ay ipagbigay alam agad sa mga otoridad. Any kind of bomb threat must be taken seriously, always, no, to prevent potential danger to the public, no. But their advice is, if you receive one, do not spread it. Let's contain it and find out if the threat is real or a hoax. Ang PNP, sinabing hindi binabaliwala at agad na pinupuntahan ang lahat ng reported bomb threat. All we can do is really, although this had been circulating, it's a hoax, but it's our job. Whether history that this thing is being used, we have to respond appropriately and accordingly. It's better to do that rather than ignoring it totally. Kahapon, kabilang sa nakatanggap ng bomb threat ay ang tanggapan ng DENR, TESDA at ang ilang eskwelahan sa Balanga, Bataan. June, para sa Armed Forces of the Philippines, ang pagpapakalat nito mga bomb threat via email ay itinuturing nilang isang cyber attack. May babala din, June, ang Philippine National Police sa mga nagpapakalat nito na maaari silang makulong ng 5 taon at magmulta ng hindi bababa sa 40,000 pesos. June? Leia, sinasabi nga ng PNP na bagamat ito'y hoax, dapat hindi ito, kumbaga, dapat ito ay seryoso nating ginagawa ang anumang dapat nating gawin sa sitwasyon ito. Papaano ba dapat i-report, halimbawa nasa isang establishmento, ang isang ganyang sitwasyon? June, sinabi ng Philippine National Police na wag na itong ikalat o ipasa kung kani-kanino. Dapat ay kausapin kaagad ang kanilang immediate supervisor at bahala na silang makipag-coordinate naman sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para malaman at mapuntahan din kaagad ng mga pulis at ma-secure din yung place. Kailangan din na hindi daw magpanik itong ating mga kababayan dahil kapag marami nakakaalam, sigurado magpapanik yan at doon na nagkakaroon ng sakitan. Kaya sinasabi nila na hayaan ang PNP na
magtungo sa lugar para malaman kung ito ay totoo o hoax lamang. Pero hindi daw ito dapat na ipagwalang bahala, kaya kailangan din na palikasin itong mga, kung sa isang establishmento ay palikasin itong mga nasa establishmento para masigurado lamang na ligtas ang ating mga kababayan, June. Dapat talaga hindi binabaliwa kasi baka mamaya naman, Lea, ito ay kasangkapanin naman at maging daan para naman doon sa masamang loob. Tama ba yun, Lea? Tama ka dyan, June, kaya importante na itawag kaagad ito sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya dahil magpapadala sila ng mga bomb squad, meron din yung mga pulis para naman bantayan din yung area dahil posible din nga na magkaroon ng mga looting kapag umalis na itong mga kababayan natin na nandun sa establishmento. Kaya importante sa otoridad talaga tayo magre-report at wag nang ikalat sa inyong mga kakilala dahil posibleng maghatid ito ng takot at magkaroon ng sakitan, June. Maraming salamat, Lea Ilagan, live na nag-uulat mula sa Camp Crame.